Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Hindi inaasahan ng Department of Agriculture o DA na tataas ng husto ang presyo ng bigas sa panahon ng Christmas season. Ayon kay Agriculture Undersecretary Mercedita Zumbilya, tinatrabaho na ng DA na pigilan ang aumento sa presyo ng bigas. Sinabi ni Zumbilya na sapat ang supply lalo na't inaasahan na may darating na angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Ayon sa Bureau of Plant Industry, umabot sa 2.71 milyong metriko tonelada ang inangkat na bigas mula Enero hanggang Oktubre 12 ngayong taon. Binigyan din ni Zumbilya na hindi na kinakailangang ibalik ang price cap dahil sa umano'y parating na supply. Nitong nakaraang linggo, sinabi ng DA na inaasahan nilang aabot sa 20 milyong metriko tonelada ang produksyon ng palay ngayong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang produksyon ng palay sa 11.76 na milyong metriko tonelada nitong nakaraang taon kumpara sa 11.76 na milyong metriko tonelada noong taong 2021. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Bureau of Treasury o BTR na balak ng gobyerno na manghiram ng 225 bilyong piso mula sa lokal na merkado. Inilabas kamakailan ng BTR ang kanilang planong paghihiram para sa susunod na buwan na 50% mas mataas sa 150 bilyong pisong programa noong Oktubre. Mas malaki din ito ng 58.8% sa aktwal na nalikom ng gobyerno na 141.64 na bilyong piso ngayong buwan. Sa Nobyembre, plano ng BTR na manghiram ng 75 bilyong piso sa pamamagitan ng Treasury Bills o T-Bills at 150 bilyong piso sa pamamagitan naman ng Treasury Bonds o T-Bonds. Mag-aalok ang gobyerno ng 5 bilyong pisong halaga ng 91-day, 182-day at 364-day T-bills sa Oktubre 31 at sa 6 at 13, 20 at 28 ng Nobyembre. Humiram ang gobyerno mula sa lokal at mga external sources para tulungang pondohan ang budget deficit na 6.1% ng Gross Domestic Product o GDP ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Transportation o DOTR na 7 grupo na ang bumili ng bidding documents para sa rehabilitasyon ng tumatandang Ninoy Aquino International Airport o NAIA kung saan ang huling bumili ay ang Incheon International Airport Corporation. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nakipagkita na sila sa 7 grupo at habang may mga tanong sila, lahat ng mga bidders ay pagbibigyan nila. Nagsagawa ang DOTR ng one-on-one meetings sa 4 na prospective bidders at magtatakda ng panahon para sa kaparehong pagpupulong sa iba pang bidders. Ginawa at pinapatakbo ng Incheon International Airport Corporation ang international airport sa South Korea. Ang iba pang mga kumpanya na bumili ng bidding documents ay ang Holdings Corporation, Manila International Airport Consortium, Senggis Insaat Sanay V. Tikaret AS, GMR Airports International, Spark 888 Management at Asia Airport Consortium. Ang deadline ng submission ay sa Disyembre 27.
Layon ng NAIA Rehabilitation Project na maparami ang kapasidad ng annual passenger ng airport sa hindi bababa ng 62 milyon mula sa 35 milyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.